Sa ating pong pag-aaral, kaakibat po ng ating pagsamba of course, no, sa ating Panginoon. Okay? Kaya dawa ay ihanda po natin ang ating mga puso para po sa mga salita po ng ating Panginoon na atin pong pag-aaralan ngayong umaga pong ito. Okay? Kaya sa atin pong paksa, mas gustuin ko po na maintindihan po natin, maunawaan, yung pangalan po ng ating church. What is the name of our church? God's Grace Primitive Baptist Church. Gusto ko po maunawaan po natin ito, maintindihan po, no? Kasi napaka-importante po ito kung bakit ito po yung iniligay ng Diyos sa puso po natin na ito po ang ating ipapangalan sa church. Okay? Para po makita nila, ma-distinguish nila na ay ito pala yung pangalan po ng ating Panginoon, ng ating church. So tandaan po natin, hindi po ito religion. This is the name of our church. Tama? Magkaiba yung religion, iba yung pangalan ng church. Tama po? Kaya pagka tinanong tayo, ano po ba ang religion nyo? Madali lamang po sagutin, ang pangalan po ng church namin, God's Grace Primitive Baptist Church. Tama po? Pero dapat intindihin natin, ano ba ito? Ang pangalan ng church po natin. Okay? Dito po yun. Dito po tayo ngayon sa whiteboard. Nakita niyo po ba? Okay? Okay din po ba yung pagkasulat? Salamat po sa Lord. Okay? So, dito po, God's Grace Primitive Baptist Church. Sa Bible, tandaan po natin, tinutukoy po doon o sinasabi ng banal na kasulatan yung word po na Church of God. Okay? Churches of God. Meron din po siyang Church of Christ. Okay? Pero karamihan, Church of God. Okay? So marami na pong nagdadala po niya ngayon. Tama po? Okay? Church of God, marami ngayon, pero hindi naman Church of God yung doktrina. Tama po? Okay? Para bagang sa labas lang po ng bahay, pinangalanan lang, tapos sa loob, hindi naman pala totoo. Tama po? Sa atin, tayo din po ay Church of God. Tandaan po natin, tayo din ay Iglesia ng Diyos. Tama? Bakit? Ito po yung ating pangalan ng ating church. God's Church. Pag sinabing God's Church, Church of God. Tama po? Church of God. So walang kawala. Ano po yung Church of God? Ano po yung aral ng ating Diyos? Ito po yung God's grace, yung biyaya ng Panginoon. Ito naman po yung God's grace. Tama po? Kaya ho, walang kawala eh. Ito po yung God's Grace Primitive Baptist Church. Pinapalooban po ito ng tinatawag po na biblical biblical truth, and then tinatawag po na historical truth. Kasi kailangan ang church merong history. Tama po? Hindi po pwede na ang church walang history. Meron po yan. Tayo din, buhay natin, may istorya. Tama po? May history din po ang buhay natin. Tandaan po natin, mga kapatid. Lahat tayo, may history ang buhay. Tama? Ganon din po yung church. May history din po siya. Ano po ang history? Ito po ang God's grace. Biblical po ito. Biblical po ba ang God's grace? Yes, biblical, biyaya ng Diyos. Basahin po natin sa aklat po ng Titus, no? Nais ko lamang pong ipakita sa inyo na ang pangalan po ng church po natin ay historically and biblically. Tingnan po natin. Titus, no? Chapter 2, verse 11. Ano sabi po dito? Sabi po dito, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kaya ang kaligtasan natin is by the grace of God. No, ang kaligtasan natin eternal, kaligtasan temporal, biyaya po yan ng Diyos. Pinag-aralan natin noong nakaraang Sunday pa, and then noong nakaraang Sunday, ay tinalakay po natin yon mga kapatid. Ngayon, ito naman po yung primitive
Ano pong ibig sabihin ng primitive? No? Makinig po tayo mga kapatid sapagkat mahalaga po ito. Ano po ang ibig sabihin ng primitive? Pag sinabing primitive, sabi ng marami ay tawag nito, hindi na nakapantalon, nakabahag. Kasi primitive, sinauna di ba ba? Pag sinabing primitive sa history, ibig sabihin old. Tama? Original. Okay? First, ito po yun. Iyan po ibig sabihin ng primitive. Sa history, talaga hong during the Dark Ages, meron na pong tinatawag na primitive. No? 31 to 33 AD, mga kapatid. Tandaan po natin, ang ating Paiso Kristo, sino ang nagbautismo? Si John the Baptist. Tandaan po natin si John the Baptist. Okay? Noong after na bautismuhan ang ating Paiso Kristo, noong siya nag-umpisa ng aral, ilang taon po siya? 33 years old. Kaya ang primitive, 31 to 33 AD. Ito po, nagsimula ang primitive, na pangalan na primitive. Pag sabing AD, Anno Domini. Pag sinabing Anno Domini, ibig sabihin, Year of the Lord. Sa panahon ng ating Panginoon. Okay? So malinaw po yan, na pinaluban po ito ng, sa salita ng Diyos, and then yung history po. Of course, ito po yung church ng ating Panginoon. So malinaw po, pag sinabing church, mga kapatid, ibig sabihin, the assembly of baptized believers. No? The assembly of baptized believers. Sama-sama ng kaisa sa church po ng Panginoon. So, atin po mabasa, aklat po ng Acts, mga kapatid, chapter 2, okay, verse 41. No? Sabi po dito, and they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. No, ilan pong nadagdag? 3,000 souls. Yung sino? Yung mga nabautismuhan. Verse 47. Tatalo lang po tayo sa verse 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church. Sino ang nagdadagdag sa church? Si pastor po ba? Hindi. Si Lord. Malinaw po. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So malinaw, ito po yung church ang tinutukoy, no, ng ating kapatid na Pedro. Okay? Itong God's grace, biblical po yan. Ang primitive, history po yan, makita ho natin, meron po tayong mga kopya lahat yan. And then, yung church, of course, napakahalaga na maintindihan po natin na ang church po ng Panginoon ay hindi po yung building, kundi tayo. Tama po? Tayo na mga mananampalataya ng ating Panginoon. Now, dadako tayo ngayon sa tinatawag po na baptist. Okay? Baptist. Bakit tinawag tayong baptist? Kasi tayo nagbabautismo. Okay? Si John the Baptist, binautismuhan niya ang ating Panginoong Heso Kristo. Ano pong katibayan? Matthew. Basahin po natin. Matthew chapter 3. Okay? Matthew chapter 3, verse 16. Up to verse 17. Sabi po dito, ngunit, pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, sinong kausap niya? Si John. Payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran na magkagayoy. Pinayagan niya siya. Kasi ayaw sana ni John na bautismuhan yung ating Panginoon. Sabi nga ni John, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magbautismo sa inyo. Kaya itong sagot ng ating Panginoon. Kaya pinayagan na lang po siya ni John. Verse 16, anong sabi? At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. Kaya ang bautismo, immersion, lubog. Umahon sa tubig Hindi naman pwede sprinkling, ahon ka sa tubig. Tama? Kaya ang bautismo po, lubog po, immersion.
Okay? Hindi ho sprinkling. At ang binabautismohan, yung nakaintindi at nakaunawa sa aral po ng Diyos. Amen po? Hindi po pwede bautismohan yung bata, yung bagong panganak. Okay? No? Ganon din, ipakita ko po sa inyo, mga kapatid, sa dati nating kalagayan, yung bautismo na tinatawag po nila, yung ibang mga relihiyon ngayon, ay kailangan ka daw magpabautismo sa magitan ng binyag para hindi ka Muslim. Tama po? Para ka tawaging Kristiyano. Okay? Hindi po yan bautismo ang kanilang ginagawa, kundi binyag. Tama? Binyag, binibisikan. Kinukuha ng tabo at saka nililiguan yung ulo. Hindi naman bautismo po yan eh. Ang bautismo, lubog. Tama? Bautismohan ka sa tubig. Buong katawan mo dapat mailubog sa tubig. Tama po? Yun po yung immersion na tinatawag. Yun po ang tunay na bautismo. Okay? At ang binabautismohan, of course, mga anak ng Diyos. Tama po? Mga ligtas ang binabautismohan. Mga mananampalataya, kaya ka nga nagbabautismo kasi mananampalataya ka ni Lord, tagasunod ka. Tama po? Bakit? Ang bautismo, utos ng Diyos. Hindi po ito utos ng pastor. Sabi po ni Lord sa Matthew chapter 28 verse 19 up to verse 20, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sino ang bautismuhan? Yung tinuruan. Tama po? And after bautismuhan, tapos na po ba obligasyon? Hindi ho. Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yun po ang utos ng ating Panginoon. Ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy, dahil utos po yan ni Lord, na turuan tayo ng mga kautusan ng ating Panginoon. Kaya po, pag sinabing baptist, tayo po ay nagbabautismo. Katulad po ni John the Baptist. Yung word na John the Baptist, 15 times binanggit po ng banal na kasulatan sa Bagong Tipan. No? Sa Bagong Tipan, pero sa Lumang Tipan, meron ng prophecy na hindi lamang po binanggit ang pangalan ni John, pero may prophecy na ng ating Paiso Kristo ay babautismahan. Dito, malinaw po. Maraming nagkiklaim dito. Tama? Maraming baptist ngayon. Merong Independent Baptist. Tama po ba? Merong Bible Baptist. Okay? Ano pa? Northern Baptist. Southern Baptist. Ang pinaka-worst na Baptist, itong Southern Baptist, kasi nagkakasala po sila sa ibang bansa ng baklatumboy. Okay? No, doon po sa ibang bansa, nagkakasala po sila. Pinaka-worst po na practice aral, yung Southern Baptist. Ano pa ang mga ibang Baptist? Independent Baptist, International Baptist, lahat ng mga Baptist. Pero ang topic natin ay ito. Why Primitive Baptist is different from other Baptists? Bakit iba tayo sa mga Baptist dito na nagsisilipa na po ngayon? Okay? At tandaan po natin, ang word na Baptist, nagbabautismo. Okay? Na pinangunahan po ni John the Baptist. Now, ito po yung meaning ng Baptist atin. Okay? Number 1, letter B, born again or born of God. Kaya tayo Baptist kasi na born again na po tayo. Tama? Pinanganak na po tayo ng Diyos. Sa kanila, yung born again, magpabautismo ka, born again ka na. Tanggapin mong aral ng Diyos, born again ka na. Mali. Ang born again, gawa po yan ng Diyos. Tama? Ang nagbo-born again sa atin, ang Espiritu ng Diyos. Kaya iba po talaga tayo kaysa kanila. Okay? Bakit? Sa aral pa lang, mali na yung aral nila. Sa kanila, bautismuhan ka, tanggapin mo ang Panginoon, tanggapin mo ang salita ng Diyos, born again ka na. Pero ano po bang sinasabi ng Biblia?
No? Basahin po natin ang aklat po ng John. Okay? John chapter 1, verse 12. Ito hong lagi nilang binabanggit. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Malinaw, on His name. Ito po ang tumanggap ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Ito po yung mga mananampalataya sa pangalan ng Panginoon. Sino-sino po ito? Ito po yung mga na-born again. Verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. Ang pag-born again, hindi po sa kalooban ng tao. Hindi sa pagdidikta ng tao. Tama? Hindi sa pagsabi ng tao, magpabutismo ka para mag-born again. Mali! Okay? At sinasabi, tanggapin mong aral ni Kristo para born again ka. Mali! Bakit? Tandaan po natin, hindi po ang born again, ang kapanganakan, hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa laman, hindi dahil sa kalooban ng tao, but of God. Na born again tayo, ang Diyos ang siyang nag-born again sa atin. Tama? Yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po, pagdating sa John chapter 3, verse 3, ano sabi po ni Lord? Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya, ang kaparaanan ng born again natin, iba po sa kaparaanan nila. Kasi, ang ating pinaniniwala na born again, ang nag-born again po, o ang nag-regenerate sa atin, walang iba, kundi ang Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ko dito, verse 7, marvel not that I said unto thee, sabi ni Christ, ye must be born again. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kaya kinakailangan kayo'y may panganak na muli. So, kailangan ba ma-born again? Yes, ang gumawa ang Diyos. Kaya nga, pag tayo born again na, ano sabi ni Kristo? Ni Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 15, verse 7, if any man be in Christ, he is a new creator. Tama? All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya nga po, binago na po tayo ni Lord eh. Kasi binorn again na po tayo, merong ebidensya, merong prueba, yung ating pag-born again. Pagka-born again. Verse 8, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Ang banal na Espiritu, katulad po ng hangin, hindi natin alam kung kailan, saan ang gagaling, at ang nag-born again sa atin, malinaw po, yung Espiritu po ng Diyos. Titus, chapter 3, verse 5. Ano sabi dito? Not by works of righteousness. Hindi pala dahil sa ating mga gawa, sa katwiran. No? Maraming nakatwiran ngayon sa panahon natin ngayon. Maraming tao nakatwiran. Pero sabi ni Lord, sa pagkita ni Pablo, not by works of righteousness, which we have done, na hindi dahil sa mga gawa na katwiran na ginawa nating sarili, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, ang nag-regenerate sa atin, ang Espiritu ng Diyos. Nag-born again sa atin, Espiritu ng Diyos. Maraming katawagan yan. Born again, regeneration, rebirth. No? Marami po yung katawagan sa mga nakasulatan, yung pag-born again sa atin ng ating Panginoon. Kaya, ang B ng Baptist stands for born again or born of God. Number 2, A, accepted in the beloved. Iba naman dito sa kanila. Sa Biblia, salita po ng Diyos, accepted in the beloved. Sino ang tumanggap sa atin? Ang Diyos. Tama? Ang tumanggap sa atin ng Diyos, hindi tayo tumanggap sa Diyos. Tama po? Sa kanila, tanggapin si Kristo para maligtas. Pero tayo,
Kaya tayo naligtas kasi tinanggap na po tayo ng Diyos. Tama? For God so loved the world. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Tingnan niyo po mga kapatid. Ephesians chapter 1. Basahin po natin. No? Ephesians chapter 1 verse 1 up to verse 6. No? Sabi po dito, mga kapatid, si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, sa mga banal na nasa Efeso, at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos, na ating Ama at sa Panginoon Kristo. Sabi po dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagkapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ito po yung eternal salvation natin, no? Sa sangkalangitan kay Kristo. Ano ang ginawa ng Diyos? Sabi po dito, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harap niya sa pag-ibig. So ito po lang purpose ni Lord kung bakit tayo pinili, kung bakit tayo hinirang, upang tayo pala sa harapan niya ay maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Verse 5, sabi po dito, na tayo itinalaga niya ng una sa pagkukupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Kristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. So ito po ang pagiging anak po natin ng Diyos according to the good pleasure of His will. Tandaan po natin yan mga kapatid. Hindi po yan dahil gusto natin. Amen? According to the good pleasure of His will. Ayon po yan sa Kanyang minagaling at kalooban po. Hindi po natin kalooban po yan mga kapatid. Verse 6. Sabi po dito, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. No? Sa ikapupuri ng kalwatian ng Kanyang biyaya, na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Tayo po ang tinanggap, tayo po ang pinagkalooban, mga kapatid. Kaya po, yung pagtanggap na aral, mali po yan. Wala po sa banal na kasulatan po yan, mga kapatid. No? Kaya magkaiba po talaga yung ating aral kaysa aral nila. Kaya tinatawag po tayo na Old Baptist at tinatawag po sila na New Baptist. Okay? Kasi dati ang Baptist, isa lang yan. Pagdating ng AD 31 to 33, ay nagkaroon na pong separation ang mga bagong Baptist doon sa luma o sa original na Baptist. Kaya inadapt nila ang lahat-lahat na mga tinatawag po na mga instrumento, pagsasayawan, doon na po, nagsimula po yun mga kapatid. Kasi hindi na po sila nakaayon doon sa original na aral. Tama? Hindi na po sila nakaayon, lumalaka doon sa tamang aral ng ating Panginoon. Kaya accepted in the beloved. Now, letter P. Ito po ang ayaw nila. Yung predestinated. Yung pagtatalaga ng Diyos sa atin. Okay? Pagtatalaga ng Diyos sa atin sa kaligtasan. Tinalaga ba tayo ng Diyos? Sa kaligtasan? Yes. Tinalaga po tayo ni Lord. Basahin po natin mga kapatid. Okay? Ephesians chapter 1, verse 5. Sabi dito, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Na tayo itinalaga niya ng una. Kailan tayo itinalaga? Nung una. Before the foundation of the world. Kaya po, ang word na predestinated, ibig sabihin ay pagtalaga po ng ating Diyos sa atin sa kaligtasan. Verse 11. Tuloy natin. Verse 11. In whom also we have obtained an inheritance,
being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His will. Si Lord pa rin ang nagtalaga po sa atin. Hindi ho tayo nagtalaga ng sarili natin para maligtas. Amen po? Si Lord ang siya nagtalaga. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana, di po ba? Na itinalaga na niya tayo ng una pa ayon sa pasya. Niyong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Kaya po ang pagtalaga sa atin, kapasyahan po ni Lord. Hindi kapasyahan ng pastor. Amen? Hindi kapasyahan ng tao, ng sarili niya, para mapunta doon sa langit mula sa impyerno. Hindi o, si Lord ang nagpasya. Kaya magkaiba. Mga kapatid, dito, ito po, ayaw na ayaw nila. Kasi sabi nila, kung nagtalaga si Lord sa kaligtasan, paano hindi tinalaga? Problema ba natin yan? Kung ang iba hindi tinalaga ni Lord sa kaligtasan? Di ba problema din ni Lord yan? Tama po? Si Lord kasi nagpili sa atin, wala tayong magawa. Tama po? Okay? So paano, pastor, ang mga hindi pinili? Si Lord ang bahala doon. Kung anong gawin niya sa mga hindi pinili. Tama? Okay? So malinaw po yan. Ang mahalaga, ang makita ho natin na ang lahat na gumagawa ng pananampalataya, ito po ang mga hinirang ng Diyos. Basahin po natin. 1 Thessalonians, mga kapatid. No? Ito po ang tanda, yung naglilingkod sa Lord. No? 1 Thessalonians chapter 1, verse 3. Sabi po dito, remembering without ceasing your work of faith. Tingnan niyo po, sabi ni Pablo, ay aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa sa pananampalataya. Kaya ang hiniro ng Diyos, tuloy-tuloy po ang kanyang ginagawa sa pananampalataya kay Lord. Amen po? Ano pa po sabi dito? At pagpapagal, hindi lamang gawang pananampalataya, kundi sabi din po ni Lord, yung pagpapagal natin sa pag-ibig. Sa pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa ating mga kapatid. At pagtitiis, kasama po yan sa pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 4, sabi dito ni Pablo, knowing, brethren, beloved, your election of God. Tingnan niyo po, malinaw, no? Yan ang aming nalalaman, mga kapatid, na minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Bakit? Sinabi ni Pablo, kasi nakita ni Pablo na sila po'y gumagawa sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Walang patid pa nga po, always, sabi po ni Lord. No? So malinaw po na ang hinirang itinalaga sa buhay na walang hanggan, mga kapatid, yan po yung mga pinili hinirang po ng ating Panginoon. Romans chapter 8, no? Romans chapter 8, verse 29. Okay, sabi po dito, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Sapagkat yung mga nang una pa'y Kanyang nakikilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng Kanyang anak. Tayo po, yung una pa, itinalaga na po ni Lord sa kaligtasan, of course, katulad ng Kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Sino? Si Kristo. Verse 30, moreover, whom He did predestinate, yung mga itinalaga daw niya ni Lord, then He also could. Tingnan niyo po. Ang mga itinalaga ni Lord, tinawag din naman ng Diyos. Kaya tayo po ay tinawag ng Espiritu ng Diyos. Tayo po'y tinawag ng Diyos mula po sa maling katuruan patungo po sa tama at totoong katuruan ng ating Panginoon. Ano pa po? Anong He called, no? At ang kanya mga tinawag, then He also justified. Tingnan niyo po, inaring ganap ng ating Panginoon.
yung kanyang mga tinawag. Tayo po yun. And whom He justified them, He also glorified. Kaya ang glorification pagdating ni Lord. Tama po? Kaya sunod-sunod po yan ang kaligtasan na binigay ni Lord sa atin. No? Malinaw po yung tinatawag po na foreknowledge ng ating Panginoon, predestination, nabasa po natin, and then yung justification ni Lord, and then glorification, yung kasunod. Yung ating pong pagsama sa Lord, sa kanyang muling pagbabalik, yung tinatawag po na second coming. Kaya malinaw po, sila po yung mga Baptist na kapaligid sa atin, hindi po ito naniniwala. Kasi ang kanilang paniniwala, kaya ang tao naligtas dahil kailangan gawin ng tao. Sa atin, ang kaligtasan eternal, hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Amen po? Okay? Paano mamaligtas sarili mo? Patay ka nga eh. Dahil sa kasalanan, tama po? Patay ka nga eh. Meron bang patay na may response? Wala. Patay nga, totally dead po tayo. Wala tayong free will, tama? May free will lang tayo magbigay ng ulam sa ating kapitbahay, tama? May free will lang tayo na magluto, kumain, pero in terms of the spiritual life, wala tayong free will. Amen? Sa kaligtasan eternal, wala tayong free will. Tandaan po natin yan. Dahil ang kaligtasan, biyaya ng Diyos. Gawa ng Diyos, mga kapatid. Kaya malinaw po, predestinated. Letter T, testifying the gospel of the grace of God. Pag sabing testifying the gospel of the grace of God, tandaan po natin, napakaraming talata sa Biblia na ang word na tinatawag po, grace of God. Kaya ang sabi ko nga po, pangalan ko nakaraan, ang buhay po natin, ang nagpapatakbo ng buhay natin, biyaya ng Diyos. Amen po? From head to foot, biyaya po yan ng Diyos, mga kapatid. Kaya, sa pamamagitan, of course, ng ng kanyang ibang helyo, kaya natin nalalaman. Tama po? Ng kanyang ibanghelyo. You know why? Because the gospel is our final authority. Final authority natin ang gospel ni Lord. Dito tayo naniniwala. Amen po? Hindi tayo naniniwala sa mga sabi-sabi. Amen? Kung meron man nangangaral sa atin, i-check natin ang banal na kasulatan kung tama ang kanyang pangangaral. Amen po? Kaya nga sa atin, tinuturo natin na ang anak ng Diyos kailangan mag-aral. Amen po? Kailangan lumago. Kailangan maintindihan ang mga aral ng Diyos. Once natin po ito maintindihan, mga kapatid, tiyak, tatatag ka sa paglilingkod sa Lord. Totoo po ba? Amen. Tatatag ka. Bakit? Alam mo ang aral ng Diyos eh. Hindi ka basta-bastang tumalikod sa Lord kasi alam mo, naintindihan mo yung aral po ng ating Panginoon. So malinaw po yan. Acts chapter 2. Sabi po ni Pablo, ano sabi ni Pablo? Sa Acts. Sorry po, chapter 20 po pala, mga kapatid. Acts chapter 20, verse 21. Up to verse 24. Sabi dito, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po, no? Si Pablo, sinaksihan niya. Sabi nito na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. You know why? Sapagkat naranasan din po ni Pablo, amen po, na siya po ay nagsisi sa Diyos at siya din po ay nananampalataya sa ating Diyos. Naranasan ba natin na tayo po ay nagsisi sa Lord? Okay. Naranasan din ba natin na tayo po ay nananampalataya sa Panginoon? Amen. Ranas din po natin. Ito na nga po, kaya tayo gumagawa ngayon because of our faith to God. Amen? Verse 22, anong sabi? At ngayon, narito ako na natili sa Espiritu ay pasa sa Jerusalem.
na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyari sa akin doon. Tingnan niyo po. Sabi po dito, maliban na pinatutuhanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapigatian ay nagsisipag-intay sa akin. Totoo po yun. Tayo naglilingkod sa Diyos, tayo nangangaral ng salita ng Diyos, hindi natin alam ang mga mangyayari o anuman mga pag-usig o anuman ang ating maranasan. Ganon din po, mas matindi na naranasan nila ni Pablo. Verse 24, datapat hindi ko minahal ang aking buhay. Tingnan niyo po mga kapatid. No? Oh. Kasi, bakit sinabi ni Pablo na hindi niya minahal ang kanyang buhay? Sa buhay po ni Pablo, prioridad po niya ang Diyos. Amen? Prioridad po niya ang gawain po ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, datapat hindi ko minamahal ang aking buhay, na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon Jesus na nagpatutuo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Malinaw po, to testify the gospel of the grace of God. Tingnan niyo po mga kapatid, kaya ang ating pangangaral, ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, tandaan po natin, yun po ay biyaya pa rin po yan ng ating Diyos. Kaya ang biyaya ng Diyos na ating tinanggap sa Lord, malalim, malawak, malaki. Hindi lamang biyaya ng material, tama? Hindi lamang biyaya na financial, hindi lamang biyaya na physical. Ano pa natanggap nating biyaya? Biyaya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya malalim ang aral natin na biyaya. Sa kanila kasi, ang biyaya, mga material na bagay. No, hindi lamang po yun. Higit sa lahat, yung kaligtasan at buhay na walang hanggan, biyaya ng Diyos, bigay ng Diyos sa ating mga kapatid, at ito po ay gawa lamang po ng ating Diyos. 1 Peter chapter 5, basahin po natin. 1 Peter chapter 5, verse 12. Ano sabi po dito, mga kapatid? Okay? Sabi dito, by Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand. No, malinaw po, no? Na kanyang pinatutuhanan ang katotohanang biyaya ng Diyos. Kaya ang sabi po niya dito ay magsitibay dito. Kaya dapat maging matibay po tayo sa gospel of the grace of God, mga kapatid. Kaya sa kanila, wala po yan. Kasi ang biyaya sa kanila, yun lang po, mga material po na bagay. Spiritual things, hindi sa kanila biyaya. Okay, next, mga kapatid. Letter I, indwelled the Holy Spirit. Nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid. Okay? So, sa kanila, ang para ka ma-born again, sa kanila, yung sa pamamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos. Yun po tinatawag na gospel regeneration. Yun po tawag nila. Pero hindi tayo naniniwala doon. Ano pinaniwala natin? Spirit regeneration. Yun pong totoo, mga kapatid. Wala naman gospel regeneration sa banal na kasulatan. Ang gospel, kapatid, to convert, no? Nako-convert tayo ng gospel, pero hindi tayo nabuborn again. Kasi iba yung conversion, iba yung tinatawag po na born again. Okay, indwelled the Holy Spirit. Tingnan po natin. Nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Nananahan ba sa atin ang Espiritu ng Diyos? Amen. Amen. Kasi tayo po ay born again na ng Espiritu ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, no? Pag sinabing born again, may nag-born again ang Diyos. Okay? Kaya mali po yung mga sinasabi na ang aming reliyon ay born again. Hindi ho. Hindi ka naman nag-born again sa sarili mo eh. Tama po?
Ang nag-born again, ang Diyos. Kaya, ang tawag sa atin ay na-born again. Hindi ho, born again. Okay? Now, dito po, indwell the Holy Spirit. Basahin po natin, 1 Corinthians chapter 3, verse 16. No? Sabi po dito, know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Indwell. Dwelleth in you. Hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Sino ang nagsasalita? Si Pablo. Sino yung kanyang kausap? Yung church ng Korinto. Yung church, yung mga mananampalataya. Verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Tingnan niyo po, tayo palang templo ng Diyos. Kung gibain ang sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Anong paraan na ginigiba ng mga tao ang templo ng Diyos? Inaabuso ang katawan. Tama? Okay? Inaabuso ang katawan. Kaya sabi ni Lord, huwag natin gibayin kasi gigibayin tayo ni Lord. Ibig sabihin, baka burahin na po tayo ni Lord sa mundo. Amen po? Kaya ingatan natin kasi nananahan po sa atin ang Espiritu ng Diyos. Romans chapter 8, mga kapatid. Romans chapter 8 verse 11. Anong sabi po? But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. So, nananahan sa atin ang Espiritu po ng Diyos. Kaya tingnan niyo po, di po ba pagka nakagawa tayo ng kasalanan, meron bang conviction sa atin? Meron. Ang nagpalaala, Espiritu ng Diyos, ay, mali yung ginawa ko. Diba? Ay, Lord, sorry po, kasi may sinabi ako gano'n, hindi pala dapat. Conviction. Ang nagkukonvict sa atin, Espiritu ng Diyos. Kasi nananahan po sa atin ang Espiritu po ng Diyos. Indwell the Holy Spirit. Ano naman ang letter S? Sanctified in Christ Jesus. Pinabanal tayo ni Kristo Jesus. Hindi tayo nagpabanal ng sarili natin. Ang nagpabanal, ang ating Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Ano sabi po? 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. Sa Iglesia ng Diyos, ito no? Binanggit natin kanina, Iglesia ng Diyos, God's Church. Sa Iglesia ng Diyos, sa Korinto, sabi dito, sa makatuwid bagay sa mga pinagpaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanila at ating Panginoon. Ngayon, sabi po ng mga so-called Baptist ngayon sa panahon natin, kailangan daw ay maging banal tayo, ibig sabihin hindi nagkasala. Ang tanong, meron po bang tao na hindi nagkasala? Wala naman eh, di po ba? Oo. Tapos sabihin nila, para ka maligtas, kailangan ka maging banal. Wala kang kasalanan ni kahit isa. Hindi po, ganito po yan mga kapatid. Okay? Ganito po yan. Ang tao, merong ganon. Ano po yan? Avocado. Merong ganon. Pwede rin itlog ng manok. Alam ko donut. Oh, donut pwede rin. Si Brad, donut agad. Okay. Merong ganyan. Ano to? Flesh. Flesh
Ito, spirit. Ang nagkakasala ang flesh natin. Kasi sa laman pa tayo eh. Pero ang tinubos ni Kristo sa kasalanan niya sa Espiritu, ito po yun. Espiritu natin. Kaya nabuhay ang Espiritu natin because of born again and because of the redemption of our Lord Jesus Christ. Ito po nagkakasala, mga kapatid. Ito po, ligtas na po ito. Kaya nga po, di po ba pag namatay tayo, saan mapunta yung ang katawan? Ano ba? Di po ba? Ano ang matitira? Itong Espiritu. Na sa pagdating ng Panginoon, ang Espiritu, papalitan niya ng katawan na hindi nabuo, bulok. Ang tinubos ito, hindi naman ang flesh natin. Kung ano ibig sabihin? Bakit? Nagkasala ito because original sin. Sa pagkakasala natin kay Adan, mana natin sa kasalanan kay Adan at kay Eva. Ito po yun. So, malinaw po mga kapatid, na tayo binanan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, Hebreo chapter 10, basahin po natin. Hebreo chapter 10, verse 10. Sabi po dito, for the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Tingnan niyo po, no? Tayo pala ay pinaging banal sa pamamagitan ng paghandog ng katawan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Kaya tayo binanal. Merong nagbanal sa atin yung ating Panginoong Hesu Kristo. Amen po? Hindi sa pamagitan ng ating pagbabasa, hindi sa pamagitan ng ating paglilingkod, kundi binanal tayo ng Espiritu ng ating Hesu Kristo, and then, ang katibayan, yung ating paglilingkod sa Lord. Amen po? Ito po ngayon ang katibayan, mga kapatid. Then, letter T, ulit. Tabernacle, people of God. Sa banal na kasulatan, sa Old Testament, ang tabernacle, yung altar. Tama? Tabernakulo na nilalagyan ng mga hain. Tama po? Pagka sila ay nakasala during the time, ano po ang kanilang ginagawa para mapawi ang kanilang kasalanan sa harapan ng Diyos? Old Testament, ano pong kanilang ginagawa? Naghandog sila ng mga hayop, mga tupa, no? Mga first class na mga tupa para mapawi ang kanilang kasalanan. Sa bagong tipan, sino na po ang nagtubos sa atin? Tupa pa rin ba? Hindi. Ang ating Panginoong Kristo. Sa bagong tipan, yung tabernacle na ito na tinutukoy, tandaan po natin ang ating Panginoong Kristo. Sapagkat siya po hinandog. Amen po? Sino po hinandog? Ang ating Panginoong Kristo. Saan? Doon po sa krus ng Kalbaryo para po tayo tubusin. Basahin po natin Revelation chapter 21, mga kapatid. Revelation chapter 21, verse 1. No? Sabi po dito, sa wikang Tagalog, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Verse 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanawag mula sa langit, buhat sa Diyos. Ito po ang bayang banal at ang bagong Jerusalem na nanawag mula sa langit, na buhat sa Diyos. Ito po yun ang ating Panginoong Kristo, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Si Lord po yung ating husband. Tayo po yung wife ni Lord, yung church. Tama? Okay? Tayo po yun. Tayo ang papakasalan ni Lord. Pag sabing pakasalan, hindi literal na kasal, kundi tayo ang kukunin ni Lord. Tama? Kaya ang church, ito po yung kanyang
pakakasalan, ito po yung kanyang kukunin. Ibig sabihin, mga kapatid. Verse 3, anong sabi? Tuloy natin. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Si Kristo po. Nasa mga tao. At siya'y mananahan sa kanila. At sila'y magiging mga bayan niya. At ang Diyos din ay sa kanila. At magiging Diyos nila. Tabernacle, people of God. Malinaw po yan. So, sa kanila, ang tabernacle, nanatili pong altar na literal. Okay? Sa atin, ang tabernacle, hindi yung literal. Si Kristo ang siyang tabernacle. Siya po yung naghandog ng kanyang sariling buhay, nagtigis ng dugo, para tayo ay tubusin. Okay, letter S. Panghuli. Servants of God's righteousness. Kaya tayo, mga servants, mga lingkod. No? Mga lingkod tayo ni Lord. Even pastor, lingkod din po yan ni Lord. Tandaan po natin si pastor, walang miyembro. Amen? Si pastor, walang miyembro. Miyembro tayo lahat ng church ni Lord. Tama po? Tayo lahat miyembro. At, higit sa lahat, bakit hindi natin ginagamit ang bishop? Kasi talamak na po ang bishop. Sinisira ng marami ngayon, lalo na mga baptist, yung word na bishop. Okay? Sinisira nila. Pag sinabi kasing bishop sa kanila, ano na sila? Pinakamataas. Diba? Sinisilbihan na sila ng mga miyembro. Meron akong kilalang bishop na pastor na pagka kumain, sinisilbihan. At saka yung kanyang kainan, aircon. Pero mga miyembro, electric fan lang. Sa kanila, talamak ang bishop. Pinakamataas sa kanila yun. Talaga hong parang dinudiyos na nila po yun. Ang bishop. Tingnan niyo po sa mga Methodist, di ba? Mga bishop. Pero sa atin, ang bishop, busy sa shop. Tingnan niyo po, busy sa gawain, di ba? Trabaho. Hindi yung ganon ang trato. Kaya nga, servants, elder, pastor. Hindi natin ginagamit ang bishop. Kasi, sinisira ng marami. Amen po? Nadadamay tayo pag gagamitin natin ang bishop. Ang iba naman, ginagamit reverend. Ang reverend po, tandaan po natin, kay Lord lang po yan. Hindi sa tao. Diba? Marami nga reverend, di ba? Oh. Kaya pagka nakita, nagbe-bless yan agad. Hinahalikan pa yan. Diba? Tapos maya-maya, pupunasan niya, punasan mo. Diba? Totoo po ba? Totoo yan. Hindi yan, hindi yan nakahaka lang. Hindi po yan marites. Okay? Totoo po yan. Hinahalikan pa, binibless pa. Kasi reverend nga eh. Kapatid, ang reverend po sa Bible, si Lord lang. Hindi po tao. Tandaan po natin mga founder na yan, lahat na yan, hindi nila alam, hindi naman lahat. Si Lord nakakaalam, pero nakita ko po ng aking dalawang mata na mas matindi pang kasalanan doon po sa mga miyembro. Kasi maraming mga reverend ngayon, tinatawag, bishop. Okay? Busy sila. No? Sa kanilang mga ginagawa na hindi kaya po sa harapan ng ating Diyos. Alam niyo na po yan kung anong mga ginagawa. Okay? Servants of God's righteousness. Kaya tayo, lingkod ng Diyos. Servant po tayo ni Lord. Hindi po tayo, kaya tayo hindi kilala dito sa Kalikid. No? Di ba? Mga bishop, kilala po yan. Kilala ni Mayor yan. Okay? Reverend, kilala ni Mayor yan. Di ba? Pero yung servant,
Yung bishop na busy sa shop lagi gumagawa, hindi po yan kilala ng madla o ng bayan. Okay? Hindi yan mahalaga. Ang mahalaga, makilala nila ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po? Okay? Yan po ang pinakamahalaga, mga kapatid. Servants of God's righteousness. Basahin po natin, Romans chapter 6, verse 18 po, mga kapatid. Romans chapter 6, verse 18. Sabi po dito, mga kapatid, being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan. Tayo po ba'y pinalaya na lahat sa kasalanan? Amen. Amen. Pinalaya na tayo. Tinubos na tayo eh. Di po ba? Ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Kaninong katwiran? Katwiran ng Diyos. Hindi ating katwiran. Okay? Sa Lord, hindi obra ang ating katwiran. Amen po? Kaya dapat ang ibahagi natin, ipangaral po natin, yung katwiran ng ating Panginoon. Kaya tinatawag po tayo servants. Galatians chapter 1 verse 10. Anong sabi? Galatians chapter 1 verse 10. Sabi po dito, for though I now persuade man or God, or though I seek to please men, for if it please men, yet please men, I should not be the servant of God. Tingnan niyo po, sapagkat ako bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao, kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ang tunay na alipin ni Kristo, mga kapatid, hindi po siya nagbibigay ng karangalan sa sarili niya. Amen? Amen. Ang binibigyan ng karangalan, yung Diyos. Kaya ang sabi po ni Pablo, kung siya daw ay magbibigay lugod sa kanyang sarili, doon sa mga tao, o kanino man, o sino mang tao, sabi ni Pablo, ay hindi ako magiging lingkod o alipin ni Kristo. Kaya ang tunay na servant ng ating Panginoon, ang lagi pong itinataas, walang iba, kundi ang ating Diyos. Ayaw po nila yan, mga ganun. Maraming mga Armenian Baptist, no? Gusto nila, ang tawag sa kanila, Doc. Hi, Doc. Kasi nagdo-doctorate sila. Doctor of Divinity. Doctor of Theology. Ganun po, nagdo-doctor sila. Nag-aral pa sila sa mga Bible school. Mga kapatid. Okay? Kaya ang tingin na sa sarili nila, talagang mukhang doktor na gumagamot. O ba? Kaso lang, magpagamot ka, kailangan pera. Kung ano ibig sabihin? Nagdo-doctorate sila. Ayaw nilang servant. Mababa yan, ayaw nila. Gusto ko, kilalanin ako. Hindi o ganon. Ang tunay na paglilingkod sa Panginoon. Kaya, why Primitive Baptist is different from other Baptists? Kaya ang mga elders ng Primitive Baptist, mga kapatid, nagtatrabaho. Amen? Gumagawa. Mga kapatid, para mabuhay. Amen po? Okay yan, kaysa mabuhay ka nga, hindi naman sa'yo pera. Kinukuha mo lang sa mga miyembro. Amen? Ano pong maganda? Nabuhay ka, nagtrabaho ka para mabuhay, o wag ka na magtrabaho at lagi mo na lang pinipreach yung giving para mabuhay ka. No? Nakakalungkot. Marami pa nga po ayaw magpunta sa church kung walang suporta. Diba? Kinukondisyon mo na, hindi paglilingkod yan, trabaho hinahanap mo. Tama? Magtrabaho ka na lang, kikita ka pa. No? Hindi mo pa si Lord.
hindi mo pa madala ang pangalan ng Panginoon, trabaho ka na lang. Maganda pa. Okay? Iba, may kondisyon. Pagka hindi mo ako bibigyan ng kotse at saka bahay dyan, ayaw ko. Paano pamilya ko? Yun ang mga pastor na walang tiwala sa Diyos. Amen? Kasi kung ikaw may tiwala sa Diyos, malinaw ang pangako ng Diyos. Anong pangako ng Diyos? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Malinaw po ang pangako ni Lord. Mahina ang kanilang pananampalataya sa Lord. Unahin muna sa kanila, makita muna nila na sila po'y magiging maganda, maging maayos ang buhay nila. Hindi ho ganon ang paglilingkod sa Lord. Hindi ko sinasabi na wag natin buhayin pamilya natin. Hindi ko sinasabi na hindi na tayo kakain. Ang pastor din, kailangan din kumain. Tama po? Ang pastor din, kailangan ay mabusog. Pero huwag naman masyadong malaki ang tiyan. Yeah. Kaya ako, pinapalit ko muna. Pero malaki na yata. Okay? Ganun po mga kapatid. Makita ho natin ang kaibahan. Alam niyo po yan. Maraming mga simbahan na napuntahan niyo na. Tama po? Marami na po. Maging ako. Napakarami na. Pero, dito sa aral ng Primitive Baptist, mga kapatid, dito lang po tayo tinuruan ni Lord na sinasabi natin sa buong buhay po natin is God honoring and man humbling. Yun po ang tunay na paglilingkod sa Lord. Hindi yung magpangataas ka. Hindi ho ganun, mga kapatid. Kaya po may kaibahan po tayo sa ibang Baptist. Kaya, maaari sasabihin mo, pare-paras lang yan. Hindi ho. May kaibahan yung aral. May kaibahan doktrina. May kaibahan yung practices sa pamumuhay po ng isang tao. So, mahalaga yan. Makita ho natin, mga kapatid. Kaya tayo, ang pangalan ng church natin, God's Grace Primitive Baptist Church. At tandaan po natin bakit God's Grace Primitive Baptist Church, sapagkat ito po ay pinaluluban ng historically and biblically. Okay? May history po talaga yan, di pwedeng walang history. No? Kaya po, ito na po, sa binasa natin kanina, ito na po ang ating conclusion, mga kapatid. Sa Jeremiah chapter 6, inutusan sila ni Lord na hanapin ito. Okay? Jeremiah chapter 6, verse 16. Sabi po dito, mga kapatid, sa wikang Tagalog, ganito ang sabi ng Panginoon. Ang kausap po niya, mga Israelita during the time. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas. Tingnan niyo po ha. Kung saan nandoon ang mabuting daan. Hindi ho dating daan, kundi mabuting daan. Okay? Maliwanag po. Ipagtanong na natin. No? O di tanong natin kay pastor kung ano hindi natin naintindihan dito. Tama po? Ipagtanong natin o ninyo ang mga dating landas. Yung mga dating landas, yung mga dating lakaran ng ating mga ninuno. Ang ating history. Kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon. O tingnan niyo po. At kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan ng sa inyong mga kaluluwa. Yung tamang daan pala, yung tamang aral, yung tamang pamumuhay, yung tamang paglilingkod, mga kapatid, ito pala ay kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Pero dahil sa tigas
ng ulo ng mga Israelita. Anong sagot po nila sa Lord? Ngunit, kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Pero kung ating ituloy-tuloy ang pagbabasa, anong nangyari sa kanila? Pinarusahan po sila ng ating Diyos. Kaya malinaw po, sa ating paglilingkod na ito, God's Grace Primitive Baptist Church, kung po nakita dyan ang karatula, malapit na po magawa, na-welding na po yan. Okay? Pina-welding po natin sa shop. Kaya nga po, busy sa shop. Di ba? Oh, may shop tayo dito eh. Di ba? Malapit na po yan. Bakit? Atin po ibandera po yan ang katotohanan salita ng ating Panginoon. Lalo na yung ating pinanggagalingang ninuno sa ating pong paglilingkod na ito. Nawa po, pinagpala po tayo ng mga salita ng Diyos at nawa po, naintindihan po natin kung bakit God's Grace Primitive Baptist Church ang pangalan ng ating church. Tayong lahat po'y tumayo at tayo po'y awit po sa Lord. Gagasolina muna.